itong driver na ito. Ayan. Itong driver na ito turned out to be the brother, I don't know if a younger brother or older brother of Pokwang. Si Pokwang may mga issue si Pokwang sa kanyang asawa O si Pokwang, 'di ba, yung asawa niya, naghiwalay sila, tapos yung asawa niya ng babae, tapos yung asawa niya pina-deport niya, pinaalis niya ng Pilipinas yung asawa niya. Pero mas kilala ito si Pokwang na na mahal din naman ang bayang Pilipinas. Pero ito, ang leaning kasi nito medyo dilawan. Nagalit kasi ito sa administrasyon ni Pangulong Duterte noong naisara yung ABS-CBN dahil sa mga violations nila. Dahil sa franchise violations nila, hindi na na-renew yung kanilang prangkisa, and nag-expire nga kasi yung prangkisa nila, so hindi na-renew. Usually kasi yung mga network, before mag-expire, nagre-renew na sila. Para kung may mga reviews, may mga kailangan i-present as supporting document, may presenta nila before mag-expire. Because kapag ang lisensya mo nag-expire na, pwedeng hindi na yan ma-renew, hindi na yan ma-reinstate, or bagong application na, pwedeng ganun. Kasi pinabayaan mo mag-expire. Di ba tayo din, ganyan din sa lisensya, ganyan. Sa passport, ganyan. Di naman natin pinababayaan mag-expire. Before expiration, nag-a-apply ka na. So, to cut the chase, itong aling ito, ay maraming mga sinasabing masama ang loob niya sa mga Duterte dahil doon sa, sa instance na yon na nawala ng prangkisa itong ABS-CBN. And naging staunch critic na din ito ng mga Duterte, napakalinis ng pagkatao. Na kung makapagsalita sa mga Duterte, akala mo ang bait, akala mo siya ang pinakamatuwid. Ganun kaya ngayon, nung malaman ko na kapatid niya pala yung nag-viral, may ugali. May mga ugali pala talaga itong mga ito. At napatunayan ko, napanood ko tong video na to na talagang may ugali. Tingnan ninyo panoorin ninyo yung pag-confirm niya. Kasi di umano, siyempre kumalat, galit talaga yung mga Pilipino sa mga nang-aapi So nung na-research nila, yung plate number siguro, na-research nila na yung lalaki na nambatok, kapatid nito ni Pokwang. So nung nalaman, nung mga netizen, alam nyo naman ang netizen, laging internet wins Hindi lagi yan, gagawa yan ng mga katarantaduhang post So ngayon, ipinost yata yung sila Pokwang, yung kasama yung lalaki, nakapatid ni Pokwang itong lalaki. Kaya lang ang mali yata, isinama pati yung pamilya doon sa post na yon, and naging sentro ng katatawanan, bullying sa social media. Ayan. Yun na nga, yung sinasabi natin. Suffer the consequences of your actions. At dapat, kung ano man yung consequences of your actions, kailangan, tanggapin mo yun. Because ikaw, una sa lahat, ikaw ang gumawa nun. Hindi ba? So, nadamay si Pokwang. Bakit ba dinadamay si Pokwang? Baka baka self-righteous din masyado ito si Pokwang. Masyadong linis-linisan, masyadong bait-baitan, sita lang sita sa mga dumi ng kapwa, tapos meron palang ganitong klaseng tinatagong baho yung kanilang lahi. Panoorin natin yung kanyang kinonfirm niya na yes, kapatid ko yun. And tingnan na lang ninyo yung manner ng pag-apologize niya at i-connecta nyo doon sa ugali ng kapatid niya. Malalaman mo talaga na magkapatid sila. Sige. Ito, nagre-react lang tayo Again, you are a public figure, you are an artista. So talagang anything na gagawin mo, mapapansin talaga ng mga tao, and parte yan sa karapatang pagpapahayag yung maglabas ng saloobin tungkol sa iyo na isang public figure. Hindi ka naman public official, but you're a public figure. Pero masisita ka sa talaga. Halimbawa, ikaw ay lumalabas sa TV, tapos di ka marunong umarte. Hindi ako natuwa sa arte mo. Sasabihin ko na hindi siya marunong umarte. Ayoko nung arte niya. Hindi lumuluha. Mukhang peke talaga. Opinion ko yun. Dahil trabaho mo yun na i-entertain ako. Hindi ako na-entertain And talagang pagka ikaw may pangalan ka na, you are prone to public scrutiny talaga. At kasama yan sa, sabi nga, risk of doing business yan. Kasama yan sa risk ng iyong pagiging isang sikat. Sabi nga nila, pag sumikat ka, talagang mabubuksan yung buhay mo sa publiko. So dapat hindi ka balat sibuyas. Di ba? Kasi ganyan din kayo. Sinisita nyo yung mga Duterte. Hindi naman sila balat sibuyas sa inyo, pero tinatanggap naman nila yung lahat ng mga
scrutiny ninyo. So dapat tumanggap din kayo ng scrutiny. Tingnan lang natin yung manner niya ng pag-address nitong issue. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. Kapwa ko mga Katoliko. Nadamay na naman yung mga Katoliko Yung mga Katoliko na walang imik doon sa paring adik na nagsampa ng plunder case kay Inday Sara. Sige, diretso. Gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Ano? Ang galing niya? Hindi siya magaling. Hindi siya, pero sarcastic naman yung sinabi niya. Ang galing niya. So parang lumalabas, against siya doon sa ginawa ng kapatid niya. Miski ako kung kapatid ko, bubugbugin ko talaga yan kahit kuya ko yan. Putangin na katol, hindi mo dapat ginagawa yan. Galing din tayo sa hirap Tapos nang mamata ka ng mahirap. Mali yan. Unless inunahan ka, matahin ng mahirap na yan, pwede mo siyang matamatahin pabalik. Pero yung ikaw yung nauna, ikaw na yung nakadisgrasya, ikaw pa yung gagawa ng ganyan, bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Kahit sino sa mga kapatid ko, pag ginawa yan, talagang putya, magagalit ako talaga. Pakikita ako na galit ako. Tayo na, pagka umuwi ka ng bahay, di ka makakatikim ng adobo ko. Ganun ang gagawin ko dyan. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Hindi, ikaw talaga. Hindi, sabi nga niya, parang yung kapatid ko nagkasala, ang galing-galing, no? Gago talaga pero bigla siyang kumambyo. Pero gusto ko lang din pong sabihin na yung kasalanan niya, kasalanan lang niya. Hindi ko kasalanan. Yun naman pala, bakit nagsasalita ka? Wala ka naman palang gustong akuin. Bakit nagbibideo ka? Kasi kung ako yan, kapatid ko po na nakit, ako na po ang humihingi ng dispensa. Ako na po ang hihingi ng ako po yung nahihiya sa ginawa niya. At ako ay humble na humihingi sa inyo ng kapatawaran. Gawin mo ng consistent na ganun. Hindi yung gusto ko po sanang linawin, kapatid ko po yung tao, pero yung ginawa niya ay walang connection sa akin. Kung walang connection sa'yo, hindi ka na sana nag-video. Wala palang connection sa'yo, nag-video ka pa. Kaya isang statement lang, kapatid ko po yan, yung nag-viral po na yan, at kinukundin ako yung ginawa niyang pangmamaliit doon sa nakakariton. Kaya in behalf of our family, ako na po ang humihingi ng dispensa. Kakausapin ko po yung kapatid ko at talagang lahat ng necessary measures para mapatawad ang kapatid ko noong nakaalitan niya ay gagawin namin. Pasensya na po. Ganun, as in ganun. Just keep it humble kasi kayo yung may kasalanan Kapatid mo yung may kasalanan Ano pa? Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanya nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, Iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Okay. Dadalawin niya. No comment ako doon, No comment ako doon sa dadalawin niya. Parang, ano ba to? Hindi, ano lang to, sa isip ko lang to. Parang, Iha, sorry akong bahala sa'yo. Artista ako, punta ako dyan. Antayin mo lang ako, punta ako dyan. Medyo, sabi ko nga, putsangina, lakas din nito siguro ako, ipaparaphrase ko siya doon sa anak. Nako, alam ko na na mahirap yung pinagdaanan mo, nasa harap mo, bagamat napakamura pa ng pag-iisip mo, naabuso yung tatay mo sa harapan mo pa mismo. Ako ay talagang hindi ko alam kung mapapatawad mo yung or makiklear mo yung isip mo, mawawala yung trauma na yan sa'yo. Pero gagawa ko ng paraan para mag-reach out sa inyo at kung ano yung suporta na kailangan ninyo para mawala sa isip niyo yan at yung trauma ay mawala, gagawin ko ang lahat. Yung mga ganun, di ba? Mas maganda sana yung ganun, no? Sige, diretso. Pero hindi, parang, huwag kang mag-alala, pupuntahan kita. Relax ka lang dyan, akong bahala sa'yo. Parang medyo, presko, lamig po akong dyan, pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa
At hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero Maganda yung sinabi niya doon nanay din ako, may anak din ako, ayoko nung nangyari na yun, di ako natutuwa. Pero yun lang. Okay na maganda na Maganda na pero biglang may pero. Huwag mo nalagyan ng buts and ifs. Pagka nag-apologize ka, just be consistent in apologizing. Oo, bibigyan kita ng apologizing 101. When you apologize, be apologetic consistently. Wala ka nang iiwan sa sarili mo because you're apologizing. You are naninikluhod ka tumihingi ka ng pabor na sana mapatawad nyo kami. Keep it that way. Wala nang buts and if. Wala nang pero, dapat wala nang ganun. Tanggapin mo na lahat noong scrutiny, noong repercussions, noong actions ng kapatid mo because at the end of the day, you cannot deny the fact na kapatid mo ito and you are a personality, may didikit talaga ito sa'yo. So sabihin mo na lang sa kanila na I'm sorry, we're really sorry, our family is sorry, in behalf of my brother, kausap ko na yung kapatid ko, inano ko na rin siya, and tagsisisi talaga siya sa ginawa niya. So sorry talaga, hanggang dun na lang, wag mo nang dagdagan ng pero dahil ganito, wala nang ganun. Pero ano ba yung pero niya? Ano ba yung pero? Ulitin natin nanay din naman po ako. Pero yun, pero. Ano yung pero? lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero Other side of story. So ibig sabihin, nagsosorry ka sa ginawa ng kapatid mo, pero nagsisinungaling sila. Nagsisinungaling yung nakakariton. Na hindi totoo yung sinabi nung nakakariton na yung kapatid mo bilis-bilis mag-drive, yung anak niya, itinabi niya, nabangga yung kariton, bumaba yung kapatid mo sa huling-huli sa camera ng batok na nakit. Tapos according dun sa mga eyewitnesses ng nanakot pa napapatay ng tao. So ang sinasabi mo, there's another side to that story. So ang sinasabi mo na may istorya yung kapatid mo na iba doon sa sinasabi ng biktima. Nagsusorry ka ba talaga o nagmamalinis kayo? Kasi sabi niya pero there's always an other side to, or there's always a other side to the story. Ganyan. So yung storya nung mali. Tama yung story nyo, ganon. Tinanong ko lang ulitin natin. kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. Ito yung mga classic example of sorry not so sorry. We are sorry dahil nahuli sa CCTV, pero mali yung sa CCTV. Mali yung yung kwento nila, pero amin na lang yun, amin na. Yan. Ganito ba mag-sorry? Pokwang, mali yan. Pinakikita nyo lang dito na talagang may attitude kayo. Yung kapatid mo, ikaw, may attitude kayo pare-pareho. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran. Hingi ka ng kapatawaran, pero sinasabi mo, sinungaling sila, kayo hindi. Na may istorya kayong totoo, pero itatago na lang namin. Kasi wala hindi namin nakuha sa CCTV yun. Nakuha sa CCTV yung kapatid ko nang-aabuso Yari tayo pag gaganyan. Po dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying. Ayan, mali yun. Mali yun. Sa mga nag-post ng mga mukha nila, nadamay pa yung ibang mga pamilya nila, mali naman na yun. Kung sino man ang gumawa niyan, mga gago rin kayo. Kasi ako, nag-post ako. Ang post ko, ito yung, di ba dilawan to, galit to sa mga Duterte dahil marahas yung mga Duterte sa kanilang pamamahala. Bakit yung kapatid niya marahas din naman? Di ba? I mean, that's just my post and that's my opinion. Totoo naman. Kasi maraming mga self-righteous ngayon. Maraming mga linis-linisan pero putyang ina, may mga tinatagong baho mga yan. So ito ngayon si Madam. Sinasabi niya na yung mga nag-post inattribute kami dito sa kasalanan ng kapatid ko tapos pinost kami. Na yun? Bullying na talaga yun. Bakit nyo kailangan gawin yun? Bakit kailangan na yung pamilya nila lahat idikit nyo? Let's say for example, kapatid ni Pokwang ito. Dapat hindi na natin dinamay si Pokwang dito. Madadamay lang si Pokwang dito dahil nga dito sa kanyang apology video. But other than that, yung ginawa ng kapatid niya yun.
O hindi ba? And nag-apologize naman na si Pokwang. It's just that yung apology niya half-baked. Yung kanyang apology, parang nag-apologize siya, but hindi siya masyadong 100% nag-apologize kasi nga meron siyang istorya na alam na para sa kanila yun yung katotohanan, but since para matapos na lang to, magsusorry ako. Parang ganun eh. Yung pag-apologize niya rito para matapos na lang, magsusorry ako. Pero hindi talaga sila yung 100% nagsusorry dahil nagkamali sila eh. Yun ang nakikita kong mali dito. Pero yung ginawa ninyo sa kanila, pinost nyo pa yung pamilya nila, mali yan. Wag yung ganun ha. And cyber libel. No po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala. Anong cyber libel? Anong cyber libel doon? Palagay ko bullying, yes. Pero yung cyber libel malabo. Wala naman hindi naman sinabing kapatid mo si Bongbong Marcos. Kapatid mo man talaga yon. At kung sinabing kapatid mo yon, wala mong libelous doon. Ay, sinasabi ko lang ha. Mayor namin, Mayor Junjun Inares, maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Hihingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Alam ko, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Ba't nagsasite ka ng kaso tungkol sa bullying? Hindi ba bullying ginawa ng kapatid mo? So pag kayo, ayaw nyong nabubuli kayo, pero kayo pwede kayong mangbully, ganun. Yun yung mali doon, ma'am. Sabi ko nga sa inyo, when you apologize, just accept the repercussions. Kung ang kasama noong ginawa ng kapatid mo, mapahiya kayo, then deal it amongst yourselves, di ba? Na ikaw naman kasi, tingnan mo, nadamay pa pati kami, yung picture namin nandiyan dyan dahil sa'yo. I mean, i-resolve nyo yun sa ano ninyo. Pero yung mananakot ka, cyberbullying, hindi ba nang bullying kapatid mo in the first place? At hindi ba yung kapatid mo nakiusap doon sa nabully niya na hindi na magsampa ng demanda? Tapos ikaw gusto mo magdemanda ng cyberbullying? Pag kayo binubully, magdidemanda kayo. Pero kapag kayo nang bubully, hindi kayo magdidemanda or ayaw nyo mademanda? Yan yung sinasabi ko eh. Kaya kailangan, bago kayo magsalita, iniisip nyo muna ng 10 ulit. Hindi kayo pwedeng ibully, pero kayo pwedeng mangbully. Anong ginawa ng kapatid mo? Hindi nga lang pangbubully yung ginawa niya. Putyang ina, may death threat pa yun eh. Di ba? Yun ang matindi. Tapos kayo, yung picture nyo na ilabas lang dyan. Tapos, binuli kayo sa comment section. May ginawa naman talagang kalokohan yung kamag-anak ninyo. Tapos ngayon, magfa-file kayo ng kaso of bullying. Dahil na-bully kayo. Kaya susunod, sabihan nyo yung mga kamag-anak ninyo, para hindi tayo mabully, I am a public figure now. Para hindi tayo, umiwas kayo sa iskandalo, ha? Kasi pati ako madadamay. Then resolve it amongst yourselves. Magmurahan kayo dahil sa ginawa ng kapatid mo. Pero yung mga nag-post, kakasuhan nyo dahil binubully kayo. Kayo nga yung bully. The reason why binubully kayo, kasi nang bully kayo, you get what sabi nga nila, what goes around comes around. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. And this is the repercussions of yung maling actions ng kapatid mo. Just accept it. Lunukin mo lahat yun, madam. Pero yung mananakot ka sa cyberbullying and all. Tingnan mo muna sarili mo. Karapat dapat ba kayo dun? Kasi una sa lahat, nang bully yung kapatid mo, tas ikaw ayaw mong ibully ka. Yari tayo. At again, sinasabi natin na yung kasalanan ng kapatid niya, hindi niya kasalanan. Mali lang talaga na kapatid niya yun. Kaya nadamay siya. Pero sa mga netizen naman, wag na nating idiin si Pokwang dito. Wala naman siya kinalaman dito. Kaya ako lang din naman nire-reactionan to kasi gusto kong i-address sa gusto kong ilabas din yung aking sentimiento sa klase ng pag-a-apologize niya, which is to me half-baked. Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Yun, delikado yun sa iba. Tama naman yun. Pero alam mo, Pokwang, pagka artista ka, yung privacy mo nawawala talaga yan. You have to understand na yun yung, yung risk of doing business. When you go into politics, ganyan din. Hindi ka dapat balat sibuyas. When you go into, naging artista ka, you're always subject to chismis, scrutiny, and all. You should accept that. Tagal mo ng artista. Dapat medyo, ka na niyan. But mali na ninyo, yung ilabas ninyo mga muka, idamay nyo mga pamangkin, wag naman din ganun.
Oy, murahin yung kapatid nito. Pero sila, leave them out of yung ginawa ng kapatid niya. And nag-apologize yung tao, okay tayo dyan. Pero siguro, tama na yan. Tigilan nyo nang i-post ito si Pokwang. Ipaalala na lang natin sa kanya na Pokwang, huwag ka masyadong magmalinis kasi hindi naman malinis. Bago mo sitahin yung mga tao sa paligid mo, sitahin mo muna yung kapatid mo. Pwedeng ganun. Oo, hanggang dun lang. Pero yung ibubuli nyo, baka pati yung anak nito, pinosyo pa yung picture, yung mga pamangkin, yung mga kapatid na iba. Kawawa naman din yan. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Hindi mo kayang kontrolin yun, ma'am. Ang rage ng tao, you cannot control it. Yung opinion ng tao, you cannot control it, ma'am. Masakit yun, pero sana sa susunod, sabihan nyo yung mga kamag-anak ninyo na wag manakit para hindi kayo saktan. Na wag gagawa ng kagaguhan para pagka nahuli, hindi kayo balikan ng taong bayan. Ganyan kasi talaga dito. Galit talaga ang mga Pilipino sa mga nang aapi at nagagalit tayo, sumasakit ang puso natin pag nakikita natin na may inaapi. Sa senaryo na ito, kayo yun ng api. Kaya wala rin kayong karapatan na magalit doon sa mga taong nagagalit sa ginawa niyong pang-aapi. Karapatan nila yun. And sorry na lang din. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Yun, sana ganun na lang. And palakpakan natin si Pokwang. Napakahirap Alam mo, bilang isang Pilipino, sabi nga nila, it's hard to say I'm sorry. Lalong-lalo na kung hindi naman ikaw yung may kasalanan. It's hard to say I'm sorry. Kaya itong ginawa ni Pokwang is napakaganda because nag-apologize siya. Medyo nakita lang talaga natin na yung sincerity, siguro mga 80% lang. 80% lang yung sincerity nung buong apology pero the apology to the family itself sincere naman siya. Kaya lang the whole picture na pinakikita niya sa tao dun sa apology niya para sa akin may konting sumusuntok pa sila. Dapat hindi ganyan. Diyos ko po. Naging showbiz tuloy tayo. Wala kasing balita. Pero okay lang yan. At least marami tayo na pag-usapan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Sa harap ng kamera, walang halong